Yes, welcome back sa ato ang The Sermon 2024 episode kita 15 no sa ato ang The Sermon. Sumurag 19 or 20 ra ato ang mahimo. 19 ra ganito. So kita ang title. Diyan lang kita The Storm kay murag walay The Storm ato ang favorite na P-box kay naa kita P-box sa gaila. Ato atan-aw na ang earthquake. Gablo man lagi ng favorite na P-box diri ah. Kusog-kusog di ay ito di ay. Atong favorite na P-box. Ang pag-earthquake sa November 27, 2024. Alas 4:59 PM. 5.0 kadto sa Caguait, Surigao del Sur. Ang iyahang igo, no? Unya naapay ko ano? Aftershock niya nga 3.9 dito gihapon sa Caguait. Tapos naapay alas 8:33 4.8 sa Basilesa, Dinagat Island. Uy, sa Dinagat Island po napoy pag uyog dito no. So kana ang ato ang favorite na P-box. Largo na kita sa ato ang The Sermon nga episodes 15. Sakita ang ato ang title Christian Constancy. Ato ang Celtics 1 Corinthians 15:58. Ato abasahon ang ato ang Celtics ug magsugod na kita sa pagampo. Busa hinigugma kong magsuon. Kinahanglan magpakalig-on kamo. Dili matarog sa kanunay magmadagayaon sa buluhaton sa Ginoo. Sa nasayran ninyo nga diha sa Ginoo ang inyong pagpangabudlay dili makawang amo nino nga dili makawang. So magampok kita sa dugang panga kaalam mahatod ka nato sa tuang buhing Diyos. Magampok kita gidaig og pasalamatan ka namo o Diyos sa mga kaayuhan nga imong giya. Imo kanamo o nagadukol kami kanunay kanimo. Pasaylo kami sa mga sala na himo sa pulong sa batusan una. Tuon usab kami niining The Sermon 2024 episode 15 Constancy, Christian Constancy. Nagampo kami nga balang espiritu ang comforter magatabang sa pagpasantop ni kanamo amahan nga amo akining wasabtan pag-ayo, amo kining maaplikar sa among tagsasagsa ka kinabuhi ug maipahat pagid kini sa uban. O nagampo kami nga balang espiritu magalihok niini nga amo ang pamalandong sa The Sermon nga magakayab kini sa kahanginan
o makatangkog kini sa kasing-kasing o makausab kini sa kinabuhi sa usa ka tawo. Daghang salamat Amahan sa pagtuwag sa kampo sa pangalan ni Jesus. Amen. So palayan na kita, no? Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abiding in the work of the Lord. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. So maukibali nang sa English, no? The resurrection, the 15th chapter of 1 Corinthians, is the very heart of the doctrine of resurrection of the dead. Uy, in chapter 15. And this memorable chapter, Paul emphasizes the resurrection of the dead. He ties and with the doctrine of the resurrection of the dead, the hope of God, children. For if the dead rise not, then as not Christ. And if Christ be not rise, your faith has been, we are yet in your sin. He closes wonderful chapter with the admonition of the believers to be steadfast and movable to the end. Christians' constancy, therefore, by beloved brethren, be steadfast and movable. To be steadfast and unmovable, one must be well rooted and grounded in the truth of doctrine of Christ. Amo din, ano? Kung dili ka matarog, rooted ka, no, grounded. Sa Ephesians 3:17, og aron si Kristo magapuyo diha sa inyong mga kasing-kasing, pinagis pagtuo aron kamo ingon nga mga pinagamot o pinasuka diha sa gugma. Dugang pa Colossians 2:7. Kamoy pa sa teksto ana. Not to be carried away with every wind of doctrine. Sa Ephesians 4:14, aron kita dili magpabiling nga mga bata pa nga iga tuya-tuya o iga liyok-liyok sa tanang hangin nga tuluuhan. Pinagi sa lipat-lipat nga sa mga tao nga batid sa pagpamugnag kasaypanan. It is good for the heart to be established in the love of the truth. Sa 1 Peter 5:10, og tapos kamo makaantul sa makadyo
Ang Diyos tanang grasya nga nagtawag kaninyo ngadto sa iyang dayong himaya diha ka Kristo. Mao gayud ang mangunay sa pag-ayo, paglig-on ug pagbaskog kaninyo. Sunod kay nga pasalig no. Diha kang Kristo mao gayud ang mangunay no sa pagpalig-on. Sunod Hebrew 39. Uy, kamo teksto na no. We must build solidity on the story scripture. Atong favorite o sa 2 Timothy 3:15 ug 17. O sakad sa imong pagkabata ikaw nakasabot na sa balaan nga kasulatan nga magahom sa pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan. Pinag-isipagtuog kang Kristo Jesus. Ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan sa tanang maayong bulaton. Sumunang nindot kay nga libro ang Bible no. Kay ang una magapanudlo no. Unya uray sa teacher kay magbadlong man pod alang sa pagpamadlong. Unya kurikon pagig kaniya no alang sa pagpanulid na pagpanulid. Unya sa pagkamatarong pahingpiton no. Aron tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa maayong buluhaton. John 7:37 at 38 po kamo pagbasa na no. On the third thing of the apostle and prophets. Ephesians 2:20-22. Kamo mga tinukod ibabaw sa tukuranan nga mao ang mga apostoles o mga propeta nga naana si Jesucristo mao ang ulohang batos pamag-ang. Ang diha kaniya ang tibuok nga tinukod na usa nagatubo ngadto sa pagkatemplo ang balaan diha sa Ginoo. O sa diha kaniya kamo usab ginabalay aron mahimong puloy-anan sa Dios sa Espiritu. On Christ Rock of Ages. Sa Matthew 16:18-19, og sultihan ko ikaw nga ikaw maus Pedro, og sa ibabaw nining bato pagatukuron ko ang akong iglesia, og ang gahom sa kamatayon dili gayud makabuntog kaniya, og hatagan ko ikaw sa mga yawi nga sa gingharian sa langit. Og bisan unsay inyong pagabugkoson din isyuta dito sa langit paga ilhon kini binugkos.
O bisan unsay inyong pagaluagan dinis yuta. Dito sa langit pagailhon kini nga dinuagan. Upon present truth, the prophetic message of Revelation. Sa Revelation as the true basis of the great second advent movement. It will be impossible for one to remain steadfast in this moment unless he knows the truth for experience. And movable, this requires your foundation. And the implication is that to be unmovable, we must live the truth we profess to believe. Sa Matthew 7:24-27, busa bisan kinsa nga magapatalingog nining akong mapulong ug magatuman nini, may sama siya sa kataong butan nga nagtukod sa iyang balay ibabaw sa bato. Og anya mibundak ang mga ulan, og mibulog ang mga baha, og mihurus ang mga hangin, og mihapak ni atong balaya, apan kadto wala mapukan. So di gid pa sa basto no ang pagdawat lang gid sa mensahe sa Ginoo no. Bisan kinsa ang magapatalingog niining akong pulong ug magatuman niini, masama kuno siya sa nagbalay sa ibabaw sa bato. Unya daghay mga pagsulay sa kinabuhi no. Kay mihurus ang hangin, mihampak ngadtong balaya, wala mapukan no. So na ay kaligunan basta magpatalinghog tas Ginoo sa iyang pulong ug magatuman paghigta, di ba? Kay natukod man sa ibabaw sa bato, apan bisan kinsa ang patalinghog nining akong mga pulong. Parihira man din ipatalinghog rin gyapon no. Magpatalinghog ko sa iyang pulong. Apan bisan kinsa ang magpatalingog nining akong pulong. Nining ako mga pulong og dili magatuman niini, magatuman niini. May sama siya sa usa ka taong buang-buang, buang-buang na rin. Nga nagtukod sa iyang balay ibabaw sa balas. O niya ibundak ang ulan, og mibulog ang mga baha, og mihurus ang mga hangin, og mihapak nitong balaya, og kadto napukan og dako gayud ang iyang pagkapukan. Sumana nga ang iyang pulong adunay gahom no. Kay kuan naman ka huna naman og storm no. Kung magpatalinghog ka, magtuman ka sa iyang pulong, bisan pag na-storm di ka madutlan no, kay natugabos ba to. Pero kung namalagi mga pagpaningkamot nga madunggan jud, di ba? Ang mga pulong nga gi paabot, di ba? Mapatalinghugan, di ba? Pero wala gid gituman kay usa pag wala maguygugma. Di ba?
madunggan ang pulong pero di na tumanon kay walay gugma kanya-kanya po debate. Di ba? Kay naapod siya panindigan niya nga ade na maoe mo. Di ba? Hello? O di unsa ang pagtuman, no? O di magtuman, no? Pero may sama kuno siya nga nagbalay sa balas, di ba? O ya mibundak ang ulan o mibulog ang mabaha o mihuros ang mga hangin, mihapak nitong balayaw kadto napukan o dako kayo ang iyang pakapukan. Only the doer of the words of God shall be saved. Sa James 1:22-23, Hinoon tumanan ninyo ang pulong o dili kay magpaminaw ra kamo niini. Nga sa ingon ginalimbungan kamo sa inyong kaugalingon. Kay kung ano na ikaw nga igurang maminaw sa pulong, o dili mo tuman niini siya maisama sa usa ka tawo nga nagsud-ong diya sa lamin sa iyang naong nga dala pa sa iyang pagkatao. So kana ang example no nga nagsud-ong sa salamin nga murag nanay nakita nimo nga gahugaw-hugaw sa imong naong dili nimo makuha no. Kay wala lagi magtuman no. Sa Romans 2:13, so, mabasa po ninyo diha. The above abomination of the unmovable suggests that our faith will be exposed to severities. Recall our Lord's word to Peter, Simon, Simon. Well, Satan hath desired to have thee, that ye may sweep you as away. So, itong alig-igo, no? Sayok 22:31, Simon, Simon, tanawagi pangayo kamo ni Satanas sa pagbaton kaninyo. Aron niya kamong alig-ingon, ingon sa trigo. Basig sikuan apil si Judas, no? Si Simon ug si Judas. Naalig-ig si Judas, no? Wag nang alig-igid sila kay pareha ramang gusto sila nag-traitor o niya nag-disown, no? Nag-budhi. Di ba dito gid padulong ang word nga budhi kang Pedro, no? Ang kang Judas iyahag yung gi traidoran, no? Kay ibaligya gani niya. Paul's timely admonition find a special application in the experience of God's remnant church. Version 12:17 has I believe special reference to the 70th church. There is small remnant or that which remain before Christ come.
Sa Romans 9:27, og mahitungod kang Israel, si Esaias nagtuwaw nga nagingon, besan pa kung ang gidaghanon sa mga anak ni Israel, ingon sa balas dagat, sila lamang may salin mao ang mga luwas. So nabanggit gihapon nakatura ko ng salin maluwas, no? The Cape God's Law sa Isaiah 51:7, kanako patalinghog kanako kamo nga nanag panghibalo sa pagkamatarong. Ang tao kang kinsang kasing-kasing anaa ang akong kasuguan. Ayaw ninyo kahadluki ang pagtamay sa mga tao ni mga luya kamo. Tungod sa ilang pagbiay-biay, uy, di ko na kahadlukan, no? Kay moagi magita ni ana, no? Pagtamay, pagbiay-biay, they have the testimony of Jesus. It is against the group of Christians that Satan will declare war. Many of God's people will actually go through experience object of trouble. They will believe alone to learn upon the God of Israel. Many of them will deprive of their rights. As a citizen, they will have their Bible taken away from them. They will be declared persona non grata. Amao grata day, abin ako grata. Persona non grata. They will be hated by all men. O sa Matthew 13:13, o pagkadamtan kamusta ng tao tungod sa akong ngalan, apan ang mulahutay hangtod sa katapusan maluwas. Mauday na siya, no? Nga mulahutay ka kung pagadumtan manggug ka, daghan man po na ilang himuon, no? Kung board nga pagadumtan, di ba mga tunong mga pag-BI-BI, mga pagtamay-tamay, mga pagmaritis, di ba? Pero ang mulahutay kung hantod sa katapusan maluwas, badili siya mo buto, no? Di siya maluya, di ba? Sa 21:17 po mabasa. It is then that we need to be rooted and grounded in the truth. Like to say, once mabasa sa Genesis 39:9, sa dalabaw kay kanako nining balaya, og walay bisan unsang nga butang nga iyang gitungina kanako. Kawas kanimo kay ikaw mao ayang asawa. Basta unsaon ko paghimo ni ining dakong pagkadautan og makasala batok sa Diyos. Sa mga itong pagtintal ni Potiphar, no? Potiphar's wife.
Like Daniel and his friend. Oh, Daniel po no. Abisan kensa kadto nga dili mo hapa. Og dili mo simba igatambog sa maungatak na sa taliwala sa usa ka hudno nga nagadilab sa kalayo. Umato istorya po sa Daniel and his friend. Martin Luther and his associate were sa mabasa po na nato sa kuano The Great Controversy sila Martin Luther nga mga martyr po sila no. Be steadfast and unmovable mo na ang last na to nga words ang pag review sa ato ang teksto no. Sumubo ra kayo ang ato ang mensahe no. Okay ra po niya siya nga mubo no. Kay dito man tatag-asa ato ang lesson no. So ato na siyang pangbalikon ning ketek sa Bisaya o sa English. Tapos mag-ampo na kita para mahuma na kita. Mga tubulog na. O sa Bisaya no, sa ato ang 1 Corinthians 15:50, busay ni gugma kung maigsuon. Kinahanglan magpakalig-on kamo. Dili matarog sa kanunay. Magmadagayaon sa buluhaton sa Ginoo. Sa nasairan ninyo nga diha sa Ginoo ang inyong pagpangamudlay dili makawang. There's English. Therefore, my beloved brethren, be steadfast and movable, always abounding in the work of the Lord, for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Di ko na makawang o niya in the Lord. Diba? Dili kay sa kalibutan, dili kay sa imuhang amigo, no, imong kaila kay na ay mga hindi pang buhat nimo nga in vain gida sa ila. Why kwenta na, di ba? Pero sa Ginoo naa kay gibuhat nga dili kibali makawang sa mata sa Ginoo, no? Your labor is not in vain in the Lord. So mag-ampo na kita sa ato ang pagtapos sa ato ang the sermon 2024 episode 15 Christians accountancy, no? Ato asang ko anon unsay Bisaya? Oy ipatapo maning accountancy. Nag-AI mahinuon diri ang constancy na ay agreement. The quality of being in the agreement with previous stated shown form characteristic. For example, you might say there is a consistency in this pattern of behavior. Amo din na siyang constancy, no? Multiple definition including mo siya sa agreement. So kana AI manggod sa Google ang nihatag. So mag-ampo kita sa ato ang pagtapos
ikaw among daig o gipasalamatan o Dios nga magahom sa natun-an namo nga Christian constancy sa The Sermon 2024 episode 15 o ikaw nagapadasig ka namo amahan nga mag-steadfast kami unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. O nagkampo kami amahan nga sa amo ang mga pagbuhat, labi na sa imuhang kahimutan nga mga buluhaton, magapadayon kami o hinaot nga dili makawang ang among mga buhat diha sa imuhang mga mata. O nagaampo kami amahan ang mensahe nga madunggan usab sa uban, hinaot nga dili kini makawang o makapalig-on kini kanamo, makapadasig kini kanamo amahan, o maka-steadfast unmovable sa amo ang pagtuo diha kanimo. O nagaampo kami amahan nga ang balang espiritu magatabang sa pagpasabot pagpasantok niini samtang kini magapadayon sa pagkayab sa eri o pasaylo kami amahan sa mga kasalanan na himo sa kulong sa buhat og sa nahuna og hinlui ang among tanan nga kadautan sa amo ang mga pagkatao amahan aron mahimong takus nga ikaw magadungog sa among pagampo og amo kining gilauman nga ikaw gayud makatubag sa pagampo tungod lamang sa ngalan sa among personal nga maluwas nga si Jesus Christ. Amen. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw no sa ato dili gihapon kini nga edition Bible study on a lesson, a study on the words. Di na kini marathon lesson kundi the sermon 2024 sa episode 15. So hantod sa sunod na usab nga episodes no, ang sunod niini ang ato ang kanang 10 days of prayer nga advance no, kung matapos na ang ato ang the sermon. So hantod sunod gayon ang Diyos maplayan kayo, may daw sa nandalaygon ang Diyos.